Marami na rin kumakalat nag-viral na video Aha, na mapanira sa gobyerno oo. na alam naman natin at makikita natin na AI generated at peke at ang nais lang ay siraan ng gobyerno. Meron po tayong nakita, hindi ko po alam kung ito'y napanood nyo. May isang nagba-viral po yata na video, isa di umanong tindero ng fishballs at lumalabas na inaaway yata niya yung mga kapulisan natin. Mm. Sigaw siya ng sigaw, pero yung paligid, walang reaksyon. Siya lang yung sigaw ng sigaw at para bang ang kanyang paninda daw ay kinukuha pa, hindi na daw naawa. Napakita ko na sa inyo to, yung video na to. So, paano niyo po itong i-assess, Henry? Well, una, visually, malalaman mo kung fake eh. Pag tinignan mo, makikita mo fake talaga eh. Like yung mga text, medyo gibberish siya, di ba? Doon sa mga signage, tignan niyo yung mga signage. Ang AI kasi hindi magaling sa text eh. Kayo rin, pag trinayin nyo ang ChatGPT, magpagawa ka ng video, sometimes yung mga text mo may mga misspelling. Ano na yun? Clear indication na yun na AI yun. Tapos yung mga emotion ng mga tao. Di ba? Parang, minsan sa AI, lahat sila nakangiti, pare-pareho. Minsan lahat sila malungkot, pare-pareho. Parang masyadong unnatural na yon. Tapos yung mga maliliit na bagay do sa mga prutas. Iba-iba yung hugis. Alam mong pinagdikit-dikit lang. Yun po, do sa public po, malaking problema po ang deepfake lalo na sa paggamit ng AI sa mga ibang bansa. Kung nakita nyo yung nangyari kay Grok, di ba? Si Grok, AI na galing sa US, pinagbawal across Europe. Checkan nyo na lang po kung ano yung controversy doon. Kasi nagkakaroon na ng mga deepfake na yung sa kanya nga, mga bata yung ginamit eh. So maingat po dapat tayo doon sa mga lumalabas. Ang sa akin, ang rule of thumb ko, Yusek Claire, pagka yung video hindi from a trusted source, wag niyo nang pansinin. Pwede niyo pansinin pero take it with a grain of salt kasi ang dami na ngayong mga deepfake. In fact, plug ko, maglalabas nga ako ng article sa isang newspaper, an op-ed, talking about we need to clean the internet now. Kasi marami na pong toxic content, especially with the advent of AI. Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Isa pa po, Sec Henry, ganito sa may mga findings ang iba na marami na daw mga accounts na gawa sa ibang bansa Mm, oo. at ang purpose ay siraan ng gobyerno at iangat ang Manchurian candidate nila. Natitrace nyo ba to at ano yung ginagawa ng DICT dito? Alam mo, hindi lang po DICT, Yusek Claire, CICC at saka NTC. Araw na lang po na ginawa ng Diyos, makikita namin yung mga, tawag namin dyan, mga illegal activities on the internet. Hindi lang naman sa politika yan eh. Ginagawa rin nila yan for online illegal gambling, OSAIC, madami po. So, araw-araw naming ginagawa po yan. Verified po yan kasi yun na nga yung reason kung bakit sa Kongreso marami pong bills na pending na gustong bigyan ng additional powers ng CICC for active takedown. Ngayon kasi, Yusek Claire, kahit na nakikita namin, makikipag-ugnayan kami sa mga social media platform. Tapos yung social media platform naman, in fairness to them, nakikipag-cooperate naman sa amin, revenue po sa kanila yan. Kaya sila hindi magmamadaling i-take down yan hanggat wala po daw batas. So pag dumating na po yung bagong batas niyan, kahit na nasa labas pa yan, o nasa loob ng bansa, mabablock na po namin actively yan. Kaya marami po talaga, Yusek Claire, and we really need as a nation to be aware na that is an evil we need to clean out of the internet. Anong bill po yan na nakapending? Nakapending na po ba yung bill na yan? Marami. Oo, marami. Ano yan, hindi ko ano yung specific number, pero nandiyan yan yung mga tipong anywhere from regulating the age of minors to go on the internet, anywhere from trying to come up with a digital safety act, and specific yung platform dapat ma-regulate dito. Kasi yung mga platform po, wala pong opisina. May opisina sila dito pero hindi sila incorporated sa Pilipinas. Kaya ang hirap ng cross-border enforcement eh. Nakapending yan. And kami, sinusuportahan po namin yan. We provide technical assistance to the
legislature to craft the necessary bills and laws. O di ang panawagan natin, bilisan po sana ito. Ay, nagmamadali po kami. Ayun po Alam niyo pala. po, ang AI wag nating i-underestimate. Ang AI could change the course of the country in terms of economic development. At the same time, if we abuse the use of AI, it can also create a lot of unproductive discourse. Kaya yan ang mga dapat linalagyan ng magandang harmonized regulation. Kasi isang bagay na pwedeng maging positive at maging negative, dapat yan yung na-optimize natin for the good of the country lang. Okay, yun po. May kahabol na po na katanungan, Sir Ace Romero, Philippine Star. Ayun. Ace, Secretary, good morning po. Good morning. Yung mga kapitbahay natin, yung Indonesia, yung Malaysia, blinak na po nila yung pinanggit yung program kanina, yung GROC, dahil dun sa mga sexualized images. Oo. At yung kitang-kita po namin kahit sino nagagawa ng mga ganong mga larawan, yung ibang mga kasama namin na-edit na rin yung photos. tama. So, makipag-ugnayan ba tayo sa X kina Mr. Elon Musk with regard to these concerns? Kasi marami na ho yung nag-aalala kasi nga na-edit yung mga photos. Yung iba malaswa. Ang sagot dyan, oo. So, CICC is working na together with NTC to do the blocking of that one. Yan, OSAIC na yan eh. So, yan talaga immediate. Ang kagandahan lang sa Pilipinas, nung tinignan namin yung footprint ni Grok, medyo maliit. Ang talagang sikat dito, ChatGPT at saka Claude. But this week sigurado mariresolve na yan. So we will seek the blocking of that Yes. app. Oo. Oo naman. Oo. If not, malamang they're working on it kaagad eh. Kasi hindi na nga tayo kailangan humingi ng permission sa X o tumimbre sa kanila because of the content itself. Dapat na yan, block. Ang blocking lang, just to give you an idea on how blocking is done, hindi kami push button na pag prines namin, block na yan. Pag may blocking yan, all of the ISPs would have to initiate the blocking. Salamat po, Sec. Salamat po, Yusek. Okay, wala na pong katanungan. Maraming salamat, Sec Hendy Yusek. and Yusek Dave. Thank you po.